Isang magandang araw po sa ating lahat, and it's actually another beautiful day just to listen to the Word of God, and I hope that you are enjoying your moment. So traditionally po, February is actually what we call the love month, diba? February, dahil February 14 and stuff. But this time around, this whole month, we're going to talk about God's love. And God's love is absolutely amazing. It's powerful and it's transformative. Ibang klase po talaga ang pag-ibig ng Panginoon. And I hope that for the next couple of weeks, including today's message, you will indulge me in understanding how the love of God is the most beautiful experience anyone can have sa buhay nila. So without further ado, tayo po ay magpatuloy sa ating session today, and we'll have a wonderful session together. So for today, we're going to talk about God's unfailing love, understanding the depth of God's love for us. Napaka-importante po niyan. Sabi po dito sa Book of Lamentations 3:22 to 24, a New International Version. I hope that you can stand up with me wherever you are and that we can read this together with holy reverence sa ating Panginoon at manamnam natin ang sinasabi nitong Book of Lamentations. Just to give you a background, ang Book of Lamentations po ay isang napakalungkot na libro sa Biblia talking about the captivity of the Israelites under the Babylonian rule. And during this time, Jeremiah was encouraging the Israelites to hold on to the promises of God. Because why? According to this verse, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his passions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. So ito po yung panahon that, the Israelites were under the captivity of the Babylonian Empire, and Jeremiah, as a prophet, was reminding of God's unveiling love and God's promises that one day the Lord will remove the Israelites in Babylonian captivity. Kadalasan po ang tao, we are captive to sin. We are entangled in sin. At dahil po sa kasalanan na ginagawa natin, pagsisinungaling, pag-iisip ng masama, pag-entertain ng mga negative thoughts, nakakalimutan natin kung ano ang totoong pag-ibig at gaano tayo kamahal ng Panginoon. At pag po natin kakalimutan that the love of God has been portrayed by Jesus' death on the cross para sa kasalanan natin at para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan in the afterlife. But more than that, itong buhay na ito maging best life ever natin. Ang pag-ibig po ng Panginoon transforms because it is absolutely unconditional. Gumawa tayo ng tama, gumawa tayo ng mali, hindi nagbabago ang pag-ibig niya. It's constant, consistent, at hindi to base doon sa obedience natin. Hindi to base doon sa ginagawa nating mabuti sa kapwa natin o ginagawa natin pagsamba sa Kanya. That is unfathomable love. Wala po akong kilalang tao na ganun magmahal. Hindi rin po ako ganun magmahal. Only when I understood yung love na unconditional ng Panginoon, dun ako nabago. Dahil ang example ni Jesus Christ, He never sinned, He never cursed anyone. Wala siyang ginawang masama laban sa kapwa niya, ngunit siya pa ay pinako sa krus ng Kalbaryo as prophesied, of course, in the Old Testament, at na-realize to when he was here on this planet because He is the atonement for our sins. At dahil sa Kanya, sa lahat ng mga taong maniniwala sa Kanya at magpapasakop sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, ang kalayaan ay matatagpuan dun sa pag-ibig nila, sa pag-ibig niya. And this is absolutely amazing. Kapag naranasan niyo po yung richness ng pag-ibig ng Panginoon, you would know genuine love from a love that is conditional. Alam mo kaagad kung ang pinopropose sa yung pag-ibig, let's say, ng suitor mo kung ikaw ay babae, it's either eros, di ba? Okay nga sana kung storge or phileo, di ba? Familiar and brotherly love. But the love of God is unconditional. So bago pa po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ang dalangin ko po, paranas niyo po ang pag-ibig mo sa lahat na nakikinig ng mensaheng ito. Pakibisita niyo po, Panginoon, ang kanilang lugar, kung nasaan man sila nanonood, Panginoon, at saan sila nakikinig. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na to, buksan niyo po ang kanilang puso, buksan niyo po ang kanilang isipan. Alisin niyo po, Panginoon, lahat
ng makaaring makahadlang sa pagtanggap nila ng inyong salita at higit doon yung pagtanggap nila ng iyong pag-ibig. Higit doon yung pang-unawa nila ng iyong pag-ibig at yung karanasan nila sa araw na ito kung gaano, Panginoon, kalalim at kalawak, Panginoon, ng pag-ibig mo sa bawat nilalang na handang magpasakop sa iyo. So, Ama naming Diyos, dalangin ko po, kayo po ang mangusap, ang boses niyo po ang marinig. Lokoban niyo po kami ng banal na dugo ni Kristo. Palibutan niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga anghel at iparanas niyo sa amin, Panginoon, hindi lamang sa salita, hindi lamang, Panginoon, sa emotions today of what your unconditional love is, kung hindi iparanas niyo po ito, Panginoon, in the most, Lord God, unbelievable way na habang pinapainggan namin ang mensaheng ito, kayo, Panginoon, ang nakabalot sa amin. Ang pag-ibig mo, ang init ng pag-ibig mo, ang magbibigay sa amin ng kalayaan, Panginoon, sa kasalanan. At magbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa at pagtiwala sa iyo. At dahil doon, magtitiwala kami sa aming kakayahan. Lord, iwaksin niyo po ang gawa ng kampo ng kadiliman. Huwag niyo pong hayaan na kami ay magambala sa oras na ito at kayo lamang, Panginoon, ang aming maranasan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pag-ibig po talaga ng Panginoon ay kakaiba. Kapag naranasan nyo siya, imposibleng maghahanap pa kayo ng pag-ibig na hindi appropriate, in other words. Dahil ito po talaga yung pag-ibig na pure, unadulterated, unconditional. Remember, He died for you and for me. Nakaka-amaze. I don't know kung ang asawa mo will die for you at any given moment. You know, psychology has always expressed na mas uunahin ng tao ang kanyang sarili for self-preservation kasi yun ang design ng ating isipan. Ngunit kailangan kasing maging intentional para ilagay mo yung sarili mo sa alanganin para ang ibang tao ay hindi masaktan. Ang Panginoon po ayaw kanyang masaktan. Ang kasalanang ginagawa natin ay re-rebelde laban sa Kanya. Kaya po tayo nasasaktan. Kung susundin natin ang Panginoon, hindi tayo masasaktan. Hindi tayo magkakamali. Hindi tayo maliligaw. Kaya nga sabi po dyan, point number one, God's love is eternal, not conditional. And point number two, the transformational power of God's love. Pag-uusapan po natin yan. So, tanungin po natin ang ating sarili. How do we often confuse God's love with human love, which can be conditional and fickle? Yan. Gano'n natin kadalas maling pagkakaintindi natin sa pag-ibig ng Panginoon na dahil nalalapat natin sa karanasan natin sa tao. Pag tinignan po natin yung mga pelikula, it is representative of how people view love at gaano naging commercialized ang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig na tinuturo sa mga pelikula o sa pop culture ay kung ano yung makukuha mo sa relationship kung hindi yung hindi mo kung hindi yung dapat mong ibigay. Pop culture will always look at the broad strokes na kailangan maitsura tong taong to, dapat kinikilig ka, and it does not talk about the pains of love in terms of trying to preserve the relationship. Wala pong tinuturo ang pop culture about that. Binibigyan tayo ng fairy tale. So makikita po natin na pininturahan siya na napakamakulay na kasinungalingan. Dahil yun po talaga yung pag-ibig. Kausapin nila yung mga tao sa paligid ninyo. How many of them are truly in a relationship na talaga nga naman masasabi natin maka-Diyos? Nasa relasyon sila, na sila ay nagbibigayan, sila ay nag-uusap, sila ay nagtutulungan, di ba? Kaya marami po tayong makikita na ang mag-asawa, nag-aaway, mag-aaway sila sa harapan ng mga anak nila, maapektuhan yung anak nila, sila ay maghihiwalay, mag-aasawa muli, pagpapatuloy lang nila kung ano yung maling karanasan nila doon sa dati nilang relasyon, dadali nila sa bagong pamilya at patuloy at nagpe-perpetuate yung ganitong klaseng kultura. Kaya nga po maraming mga kababaihan sa Pilipinas na nabubuntis, maraming nakakabuntis, kasi nga po mali ang pag-ibig dahil pinag-uusapan ng pag-ibig sa emosyon, pinag-uusapan ng pag-ibig from the perspective ng mundo, ng gusto ng katawan. Di po ba? Hindi nito iniisip yung kinabukasan, hindi iniisip ito yung responsibilidad, hindi iniisip ito yung sakripisyo. At remember, Jesus died for you and for me. Una sa lahat, para tayo ay mapatawad sa kasalanan natin. Ikalawa, para magkaroon tayo ng buhay na nag-uumapaw.
Buhay na malayo sa kasalanan, malayo sa kaguluhan, malayo sa kaingayan ng isip ng mga negatibo. Huminto po kayo sandalingin, pag-isipan nyo, anong klaseng relasyon meron kayo sa mga tao sa inyong kapaligiran? Anong relasyon meron kayo sa sarili nyo? Ano yung mga relasyon, ehemplo ng mga relasyon na nakita nyo? Ito ba ay makadiyos, relasyon na nakaka-inspire, o relasyon na nakakalungkot? At kung titignan po natin ang mga kilala natin na pumasok sa maling relasyon, ang pag-ibig na totoo ang magbibigay sa atin ng pangunawa, karunungan, para iwasan yung ganong klaseng relasyon. Dahil ayaw ng Panginoon magkamali tayo. Meron nga po siyang nilaan na tao para sa atin, para maging esposo o esposa natin. At syempre, hindi naman mawala yung pagtatalo. Misunderstanding will always be there. There will be passionate conversations. Maaring may mga nagwo-walk out sa kalagitnaan ng lahat. Ngunit ang relationship sa tao na hinanda ng Panginoon sa atin, this is the relationship na itutulak tayo sa Panginoon. Ito yung relationship na magiging complementary and completing. Anong ibig sabihin po nito? Dahil wala po kayong kondisyon sa pag-ibig sa bawat isa. Kayo po ay mamumunga. Ang relasyon niyo po ay mamumunga ng tagumpay. Hindi naman kailangan ng tagumpay, katulad nga ng mata ng mundo, di ba? Kailangan ng tagumpay, pera, kotse, bahay. Hindi eh. Ang tagumpay po sa isang tao na nakakaunawa kung anong tagumpay ay isang mapayapang tahanan. Napapalaki yung kanilang mga anak na makadiyos. Ang mag-asawa ay naninilbihan sa Panginoon sa isang simbahan kung saan sila tinawag. Nabubuhay sila kung saan sila punong-puno ng kagalakan. Kung sila ay empleyado, pumapasok sila sa trabaho na yon kasi meron silang pag-ibig dun sa trabaho, pag-ibig dun sa mga tao na kasama nila sa trabaho. At ito ay nagbibigay sa kanila ng ika nga fuel para lalo nilang ma-enjoy yung buhay nila. Dahil kung ang pera po ang magdadala ng kagalakan, di sana lahat ng mga mayayaman ngayon namimigay ng pera dahil masaya na sila, hindi nila kailangan ng sobra-sobra, ipapamahagi nila ang kanilang kayamanan kasi ganun po yung mga taong kilala kong may kagalakan. Sila po ay maluwag sa kanilang pagbibigay. Kaya tuloy po natin ang ating pag-uusap. Ang dami ko pong gustong sabihin sa inyo tungkol sa kabaitan, sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Panginoon. Ngunit maiksi po ang ating panahon. Ito po ang sinabi ng Panginoon through the prophet Isaiah. God's love is eternal, not conditional. Dahil lahat ng pangako niya will always be yes in Christ. At sabihin natin yung amen. Ang amen po ay pagsang-ayon sa mga pangako ng Panginoon na ito ay totoo at ang Panginoon ay reliable and faithful na i-deliver niya yung pangako niya na yon. Sabi po sa Isaiah 54 verse 9 to 10, New Living Translation, tayo po ay tumayo kung nasaan man kayo, if it's appropriate, let's read the Word of God with holy reverence. Sabi po rito, just as I swore in the time of Noah that I would never again let a flood cover the earth, so now I swear that I will never again be angry and punish you. For the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain. My covenant of blessing will never be broken, says the Lord who has mercy on you, and may the Lord add revelation to the reading of His mighty word. So sinasabi po ng Panginoon dito, remember the time na nagkaroon ng great flood? Ano ang covenant symbol ng Panginoon na hindi niya na hindi niya nagagawa ng tawag dito? Tawag dito ng flooding ang mundo? It's the rainbow. And then ang explanation kung bakit tayo may rainbow, because that is the symbol wherein God will not allow the earth to be flooded again. Ang nakakamangha po nito, ang pag-ibig ng Panginoon, the purest of the purest love that you will experience will always be faithful. Hindi siya, He will never betray you. Kung ano ang pinangako ng Panginoon, i-deliver niya yung pangako na yun. Because that is the essence of God. He is truth. At dahil eternal ang pag-ibig ng Panginoon and not conditional, ibig sabihin lahat ng gagawin natin dito according doon sa pagsunod natin sa Panginoon dahil mahal natin siya, ito po ay makakadagdag ng ating
pagpapala sa kalangitan. Hindi lamang yung mga koronang pinangako niya, hindi lamang yung estado natin sa kalangitan, kung hindi, handa tayong sumamba pagdating natin sa kabilang buhay dahil nahanda na tayo dito sa mundong ito. Wala pang pinagkaiba sa isang atleta eh. Di ba ang atleta po, ilang oras, ilang buwan, ilang taon yan, mag-iensayo para sa Commonwealth Games, para sa Olympics, di ba? For what goal? To be the best, to win the gold. Di ba? Siyempre, yung consolation will be winning the silver and the bronze. Pero they take a lot of time painstakingly perfecting their craft with the aim of winning the gold. Di po ba? Now, if we are going to receive the love of God, ano kaya yung magiging goal natin? Kung titignan po natin ang Biblia, the first goal is to be in love with God because of His love for us. And when we are in love with God, nababago tayo. Paano po tayo nababago? Our perspective about love being unconditional is according to the Word of God. So pag tayo po ay nagmahal, tayo ay magmamahal ng todo. At walang kondisyon. We don't expect anything in return. Bakit? Because that's the right way to live. Because loving, it's not about what you are going to receive, but loving is all about what you can give. And you will give, and you will give. Ano sabi ng Panginoon? Give and it will be given back to you. Pressed down, shaking together, running over. And the measure you use on other people will be the measure that will be used against you. So anong ibig sabihin nito? If we are going to look at the principle of sowing and reaping, makikita po natin habang nagbibigay tayo ng pag-ibig, we receive unconditional love. At ang ganda po ng karanasan when you receive unconditional love because you are now in a circle of people na walang agenda tungkol sa iyo. Hindi yung imamanipula ka, hindi yung pagkakaisahan ka, hindi yung gagamitin ka. Marami po ako mga kilala na mga tao na naging tawag dito, ano ba yun? Co-signor. Tapos yung nangutang, tinakbuhan sila. So yung co-signee ngayon, sila yung magbabayad ng utang noong principal because they co-signed for that person. Ano po ang point ko rito? Di po ba? Kung ang isang tao ay nagmamahal sa Panginoon, they don't need consignors because they are not going to be in debt. Hindi sila malulubog sa utang. Bakit hindi sila malulubog sa utang? Kasi susundin nila ang prinsipyo ng pamumuhay ng Panginoon. Hindi gagastos ng higit sa kinikita. Marunong silang humawak ng yaman. Hindi sila gagawa ng mga desisyon na hindi makakabuti para sa kanilang buhay. So anong unang gagawin nila sa kayamanan nila? Ibabalik nila sa Diyos kung ano ang nire-require ng Panginoon. And God will bless them again, going back to the principle of sowing and reaping. Kaya nga po, habang tayo ay nagtatanim ng unconditional love, we are going to receive unconditional love in return because that's the way it is. Siyempre, hindi naman po talaga mawawala ang haters. Hindi mawawala ang persecution, trials, and testing because that's part of it. But because of that love that we have received from God, malalagpasan natin yung mga bagay na yun. Kasi ang love ng Panginoon, yan ang ating shield. Ito yung poprotekta sa atin sa lahat ng mga mahasamang sinasabi ng mga tao. Naalala ko tuloy yung boss ko. Sabi niya sa akin, um, frustrated ka ba sa nangyayari sa trabaho? Sabi ko, hindi ako frustrated. Nagulat yung boss ko, bakit hindi ka frustrated? Nakita ko sa mukha niya. Hindi ko syempre sinagot yung punto niya. Sabi ko sa kanya, mas may challenge tayo rather than frustration. Sabi ko sa kanya, dahil yun nga sa oras na maiksi, na kailangan natin ma-turn around yung oras natin. So namangha yung amo ko. Kasi kapag kayo po ay may pag-ibig na unconditional, hindi mo dadalhin yung emotions mo sa trabaho mo because you lose your objectivity. So what happens to you? You will work without attaching your emotions to your work and then you would be free. Di po ba? Because there is bondage in terms of attaching your emotions to the work because you become married to your work. And when you become married to your work, you become married to your idea. So, yung idea mo, pag hindi na-implement, na-offend ka. Eh, kung ang pag-ibig mo ay walang kondisyon, ang fuel mo ay passion na mula sa Panginoon, i-reject man ang idea mo, the world will not be any different. Yun po yung kalayaan ng pag-ibig ng Panginoon because His love is faithful. Kaya si Noah during that time, he was
confident that there will be no more flooding. And because of that promise, there is no great flooding katulad po ng flood the time of Noah. Because that's how unconditional God's love is. Sabi po ng Panginoon sa Romans chapter 8, there is nothing that can separate us from the love of God. Because His love will be constant. Tayo naman po kasi yung nalalayo eh sa Panginoon. Di ba parang ang sun sa solar system, the sun is always where it is at. Tapos ang earth umiikot siya, di ba, as it revolves around the sun. So there will be times na hindi natin makikita yung sun, but we know the sun is there. At kung ganun po yung perspective natin, we know that God is there. And there will be times na may darkness sa buhay natin. We will always be looking forward to the morning that we can see the sun again. At hindi naman talaga nawala ang darkness, ang light during the time of darkness, you still have the moon. 'Di ba? That illuminates your night. In the same manner, you have that faith, you have that hope na darating ang araw, come sunrise, you know, morning will come. And His love is always new every morning if we're going to look at it metaphorically. Kailangan niyo pong maranasan ng pag-ibig ng Panginoon. Paano niyo siya mararanasan? Tatanggapin niyo siya. Kahit nga Kristiyano na eh, kahit nakatanggap na kay Jesus as Lord and Savior, hindi pa rin nila naunawaan what God's love is. So, let's continue and talk about how God's love transforms us. Di po ba? Pero bago dyan, let's answer this question. How does truly understanding God's love transform our daily lives and interactions? Pag naunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon, pag natanggap natin yung pag-ibig ng Panginoon, paano mababago ang ating pakikitungo sa ibang tao? So, marami po akong mga kasama sa simbahan na pinagsabihan ko tungkol doon sa kanilang mga romantic choices. Nakinig ba sila? Most of them hindi po nakinig. So, ang nangyari, they got into the relationship and some of them, they have broken the relationship. So, nag-break up na sila, naghiwalay na. And some of them, they are still in the relationship pero hindi maganda. Nung napag-uusapan namin, especially yung one of my best friends who has overcome this relationship debacle, nagkukwentuhan kami. Sabi niya nga when we were having that conversation, gaano katagal yung high, yung naranasan ko doon sa relationship. Sabi niya, when we were having that discussion, maybe 2 years at the most, yung sarap, yung sigla, yung energy, yung passion, yung init ng pag-ibig. And after 2 years, dahil mali nga yung relationship ko sa taong ito, I was left with years and years and years of suffering. Sounds familiar? Sa mga hiwalay dito, gaano katagal yung init ng pag-ibig na naranasan nyo? Sandali lang. Sandali lang, di ba? 'Di ba? Sandali lang. Dumating yung panahon na isang araw, 'di ba, nagbago na. Nag-unti-unti nang nanlamig yung dating mainit na pag-ibig. Dahil yun po yung pag-ibig na kondisyon. At yun po yung pag-ibig na mali. Mali yung naging karelasyon. So marami akong inattempt na pagsabihan, pigilan, pero tinuloy nila yung kanilang mga relationship and they end up broken-hearted. And some of them, they are broken-hearted as we speak. Because they never listened. They did not understand the love that God has for them. Hindi. If they knew the love of God, they would know genuine love from erotic love, from romantic love. They would know a person na mamahalin sila who will be with them for the rest of their lives. At alam nila yung dynamics ng position nila. 'Di ba? If they are the women, they would support the man will take care of the household, 'di ba? And the woman would always be submissive to the authority of the man of the house for as long as, of course, syempre, um, that man is actually obeying the word of God and not doing anything that contradicts the law of the land. Di ba? Hindi niya sasaktan yung asawa niya and that wife will continuously submit to that and that husband will continue to protect the wife, protect the family. Yun po kasi yun eh.
Di po ba? Hindi maglalasing yung lalaki, hindi magsusugal yung lalaki, yung asawa hindi yung babae hindi makikipagchismisan. They will be very productive people. And that's the relationship that God has intended for all of us. Kung makikinig lang tayo sa kanila. Alam niyo po kung yung pinayuhan ko o yung nag-attempt akong pigilan sila sa maling relasyon, kung nakinig po sa akin yun, nakinig sila sa Panginoon, hindi ganyan ngayon ang buhay nila. Potentially, they will be married but to a different spouse. And they will be enjoying the best years of their lives. Pero kinilig kasi sila eh. Nagmadali na atat. Feeling nila yung lalaki o yung babaeng yun, siya na yung Diyos niya, siya na yung siya na yung sentro ng kanyang universe. For what? For how long? Sa best friend ko, approximately 2 years. That's the height. Doon sa kilig factor ng pag-ibig niya. And then eventually, brokenheartedness followed for more than a decade. Tama ba yun? 2 years of excitement ang kapalit niya more than decades of pain. At ngayon, ayaw niya na galaw ng relationship. Dahil nasaktan na siya once. And that's enough. That's not the way that God will want us to live our lives because God's love is transformative. And we're going to read this quite lengthy um, verses from Ephesians chapter 3, verse 14 to 19, New Living Translation. So I would ask you to stand up with me. Sabi dito, when I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, creator of everything in heaven and on earth. I pray that from his glorious unlimited resources, he will empower you with inner strength through his Spirit. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep his love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God. Basahin po natin yung verse 18 and 19 in the Amplified Version. Be fully capable of comprehending with all the saints, God's people, the width and the length and the height and depth of His love, fully experiencing that amazing, endless love, and that you may come to know practically through personal experience the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled up throughout your being to all the fullness of God, so that you may have the richest experience of God's presence in your lives, completely filled, flooded with God Himself. And may the Lord remove the veil in our eyes and remove what makes us deaf to His word. Grabe po ang transformational power ng pag-ibig ng Panginoon. When you receive this genuine power, I pray that you will receive it right now. And you will richly experience this. Hindi killjoy ang Panginoon. Katulad ko po doon sa mga pinayuhan ko, hindi ako killjoy. I was just protecting them because the love of God protects us. The love of God enriches our experience. Kaya nga po yung mga taong in love sa Panginoon, mahal nila ang kanilang kapaligiran. They love the environment that God created and they take care of the environment. Hindi sila nagsasayang ng kuryente, hindi sila nagtatapon ng tubig, hindi nila sisirain yung mga plants. They will not pollute the planet because that is part of God's love. You love your country, hindi ka magreklamo tungkol sa iyong bansa. Bagkus gagawa ka ng paraan kung paano mo mapapalago ang iyong bansa. At kung meron kang
pasaway na kapitbahay, ipapanalangin mo siya at mamahalin mo pa rin siya kahit gaano siya nakakairita. Kasi ganun yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. Babaguhin ka kung ikaw ay tinatamad sa trabaho, bibigyan ka niya ng kasipagan. Kung nawawalan ka ng pag-asa, magkakaroon ka ng pag-asa. Kung ikaw ay may kaaway sa iyong pamilya, tuturuan ka ng pag-ibig ng Panginoon para kayo ay magkaigi. Kung hindi man kayo magkakaigi, kung lalo na kung ikaw ay may kasalanan, humingi ka ng tawad sa kamag-anak, kapamilya mong ito, kung sino man siya, then that's all good. Because now you are free. Ang pag-ibig po ng Panginoon gives us the freedom from sin. Freedom from sin. That's why people who are madly in love, they are productive because they love their lives. Wala kayong maririnig sa kanila nagrereklamo, ang taas ng kuryente, ako na lang hindi tumatangkad, hanggang ngayon 410 pa rin ako. Kung titignan natin ang isang taong ganyan, no? Ako naiirita ako sa mga mga fathers o mga husbands na, oh, pasensya ka na kasi hindi ko nabibigay yung pangangailangan ng pamilya. Baliw. Kung talagang ikaw nahihiya ka sa balat mo, gagawa ka ng paraan para maging provider. Hindi enough yung hihingi ka ng dispensa. How many times I have heard that broken promises because they do not understand yung kanilang role as a father and to deliver unconditional love. Kaya nga po yung mga fathers na matino, alam nyo, healthy ang katawan nila. Bakit? Because they want to support the family. Healthy sila because they would want to be the ones taking care of their family when their family are sick. Yun ang pag-ibig ng isang tatay, pag-ibig ng isang asawa. Kung magkakasakit yung asawa niya, ang lalaki na matino, poprotektahan niya ang kanyang pamilya, alagaan niya, kung kailangan niyang punasan, lagyan ng bik sa mata yung anak niya para gumaling, gagawin niya yun. And that person will be the last person to get sick because that person understands yung role niya. And they will be sacrificial. They will be the last to buy a pair of shoes. They will be the last to buy new clothes. Uunahin nila. Ganyan ba asawa mo kung ikaw ay babae? Ganyan ba tatay mo kung ikaw ay may ama? That person is the last to eat. Kung kulang ang pagkain. That person will not be an insisting father. Person will be a loving father. That's how God's love transforms us. The most powerful thing when you experience the richness of God's love, hindi ka na nakatingin sa sarili mo. Nakatingin ka sa ibang tao. You forget the words, I and I don't want to. May I pa rin naman yun. Di ba? I want to and I don't want to. Yung mga phrases na yun. Basta may I pa rin siya. Because you will never make a decision based on what you desire. You will make a decision based on God's will. And sacrifice for you is not sacrifice at all. Ako personally, I don't mind eating yung leftovers ng mga anak ko when we eat outside. I don't mind buying the last pair of of shoes after they have bought them all. I don't really mind. For fathers that does not know what sacrifice means, they would see that na yun ang ginagawa ko, sacrificial siya. Hindi ako magbibisyo. Bakit ako magyoyosi? Bakit ako magsusugal? I would put my family first. Hindi ako makikipag-inuman sa mga taong wala namang puhunan sa buhay ko. And I don't want to sound na snob ako, pero I would put my family first. Because that's how God puts you first. That's why He died on the cross for you and for me. Let's bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Alam niyo, napakabuti po talaga ng Panginoon. And I would like to encourage you, if you haven't received His love as Lord and Savior, this will be the perfect time for you to actually receive it. Hallelujah. Hallelujah.
Want to receive the love of God, there are three steps that I would like you to take. First, ihingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanan. Ihingi mo ng tawad. Pangalawa, pasalamat ka kay Jesus because He died on the cross for you and for me. At ikatlo, repeat this prayer after me. Panginoon, Jesus, nais ko pong maranasan ang pag-ibig mo na walang kondisyon. Inaanyayahan po kita na maging hari ng aking buhay. At iparanas niya sa akin sa oras nito ang pag-ibig mo na walang kondisyon at makakapagbago sa akin. Amen. Pwede mo na idilat ang iyong mga mata, panandalian. Gusto ko lang i-explain sa iyo. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at naranasan mo ang pagbabago, ikaw ay ligtas na dahil ang ebidensya ng kaligtasan ay pagbabago at pagpapasakop sa Panginoon sa isip, salita at sa gawa. So kapag ikaw ay namatay, sa katawang lupa mo, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit. Pero higit dyan, habang ikaw ay buhay, hindi mo lamang mararanasan ng pag-ibig ng Panginoon, kundi ipapamahagi mo rin. Sa mga kapatiran ko na nakalimutan na kung gaano ka-importante ang umibig sa Panginoon at magpasakop sa Panginoon. For the next 2 to 3 minutes, why don't you pray alone to the Lord so that you may experience His love? Experience it right now. And then we will pray together. Panginoon, maraming salamat. Hayaan niyo po, Panginoon, hindi lamang sa pagtapos ng mensaheng ito na mararanasan po namin ang pag-ibig mo. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy namin maranasan ito sa aming buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, sa pagtulog namin, paggising namin, paglalakad, pagtakbo namin, pagkatrabaho, pag-aaral namin. Huwag po namin makaligtaan ang karanasan na ito. And we pray, Lord God, that you will bless us, Panginoon, with not only the understanding of your love, but the transformation of this life because of your unconditional love. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ayan, magandang araw po muli sa ating lahat and I hope that you were able to understand and fully comprehend the love of God sa araw na ito. And so if you experience the love of God, mag-chat po kayo sa amin. Why don't you comment doon sa ating social media platforms that we use sa FB tsaka sa YouTube. At kung kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas o nakaranas ka na ng revival dito sa ating simbahan, we would like to hear from you. Please do touch base with us. If you are looking for a church, and you want a church that has global presence and you can join our virtual environment, this will be a good opportunity for us na magtagpo somewhere in the virtual environment. And if you would like to inspire other people by the message that you received today, please do share our content sa ibang tao. Sa mga kasama namin sa Zoom today, please do stay for a while because we are going to have a very short fellowship. And may the Lord bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Until the next time we see each other again. Goodbye for now, and God bless you.
enjoy your day.